Okay boys, nandito tayo ngayon sa ating panibagong Pajero Vlogs. Ito kasi boys, kung maalala nyo, ito yung kay John Omac na sasakyan. Ilang beses na rin natin ito na review, mga 2 times na ata, 3 times. So ito yung kanyang prized possession. Alagang baby, kita mo naman tol kung gaano ka lalim yung pagkaka-imbak niya dyan. Paano man napasok yan dyan boy? Hanggang tignan mo naman oh. Posible naman kumuha ka ng dalawang sasakyan na same identity no. Pinagkaiba nito, nakikita ko medyo wala siya nung yung macho spec nung yung Fieldmaster, wala siyang ganun eh. Siyempre, gusto namin ma-share sa inyo kung ano yung difference ng ganitong Pajero. No? So, tawagin natin si John Omac. Favorite na favorite niya na. Tara, tawagin natin siya. Let's go! Simulan natin. Paano ba sisimulan to? Kasi describe the new car na lang, tol. Sige, guys, right here before you is a 1997 Mitsubishi Montero. So, it started out as an imported unit from, alam ko sabi ng tropa region ng Spain. Kasi ito yung transition model from the Gen 2, yung alam nyo na may mga cladding dito, to the Fieldmaster body, which is what we call the Gen 2.5. So, yung engine nito, tsaka transmission, same na dito sa Fieldmaster. Ang pinagkaiba lang talaga, kung titingnan natin dito, is basically yung body lines nila. Dito may triceps eh. So, kung kukumpira mo, ito yung puro cardio sa gym. Ito naman yung mga nagma-max out ng shoulder press. Yan. Dito mga calisthenics. Oh, yeah. Medyo lean yung pagkakaano niya. So ito may difference din yung corner light niya. Ito, magkaiba talaga sila totally nung design. And ito, kaya siya may amber dito. Kasi, usually sa US yan, pero since it's an imported unit, maganda na rin siyang touch. Hindi kasi ako sure kung yung mga Pajero sa Spain or sa Middle East, sa GCC spec, may amber din. Pero yan na yun, just to complete the whole look and vibe. So kung titingnan nyo yung harap guys, supposedly sa mga purist, hindi talaga to yung mukha ng Generation 2. Yung Generation 2, tatlo yung streak ng grill niya. Ito, kung titingnan nyo, dalawa. So ito na yung grill ng Fieldmaster na 2.5. Headlight niya, pang Fieldmaster na rin. Kasi yung original headlight ng mga ganitong Generation 2 na Pajero, may texture siyang ganito. Parang bubog, no? Oo, parang medyo 90s pa na, hindi siya masyadong trip. Pero parang Revo. Oo, parang ganun. Revo diba? namin. So since na siya, transition model na siya, last release ng Gen 2, ginawa na natin parang Fieldmaster yung mukha. We'll try to put in yung photos kung paano siya nagsimula. And by the way guys, hindi ako yung bumuo nito, linawin ko lang, I got this fully set up na. Bali, konti lang yung upgrade na nilagay ko dito, tires lang. We'll get to that later. Pero yung itsura talaga nito dati guys, hindi talaga ganito. So, shoutout nga pala sa nag-build nito, si Tito Tonel ng AdMac Automotive. So matagal na nagpapajero yan. Sila basically nag-come up sa build na to. So it used to be his. Sila yung bumuo nito from the ground up. Tol, matanong ko lang, no? Yeah. Meron kasing, ano ba tawag sa gen na to? Yung gen na ganyan? The Fieldmaster? 2.5. Itong dalawa na to, kung titingnan nyo talaga, Generation 2 parehas. Kaya lang to naging 2.5 kasi nag-iba siya ng body. Parang ito na yung final facelift. Okay. Pero by the book, parehas yan Generation 2. Kasi yung Gen 2 talaga is yung ganito yung katawan di ba? Yes. Pero yung local na Gen 2, may ano pa siya, flares. Yung parang cladding. Cladding, paikot. So ito kung titingnan nyo guys, diretso siya. Okay. So teka, ano talaga tong sasakyan na to? It started out as a Montero na Gen 2. May cladding talaga to nung una. At saka ito yung parang two-tone. So we'll try to put in yung mga pictures ng itsura niya before. I'll try to ask dun sa original owner niya. Okay. Para magkaroon kayo ng idea. Kasi yung itsura niya ngayon, it's made to look like a bare unit na GCC spec. Kumbaga yung mga nakikita nyo ng mga umiikot sa desyerto, tumutulong sa mga Red Cross, United Nations, ganun yung vibe niya. Parang utility car. Yes, basically. Oo, utilitarian na setup. Nakakatawa, ibang friends namin, parang sabi nila, kulang na lang, lagyan na lang ng machine gun sa taas. Pang Dubai, So basically yung whole vibe niya, parang pinapalabas natin siya na Dubai or Middle East na spec. Parang pang desyerto talaga. Pangalan nito is si Habibi. Si Habibi.4M40. Guys, follow nga, it has an IG right now. It's called Habibi.4M40. Okay, so yung Habibi, alam ko ibig sabihin nun friend eh. So simula tayo dito, guys. It's sitting on 16x7 steelies. Yung spec niya manipis talaga. So ang nilagay natin goma dito, ito lang actually yung upgrade ko dito. Yung tires lang. 235/85/16 BFG KO2. Suspension nito lahat, parehas lang sa Fieldmaster. Basically, nakuha ko yung Pajero buo na. So pinalitan ko na yung tires.
Ay, okay. Matagal ko na inaawitan tong Pajero na to eh. So ano siya, no? Ulitin ko lang, no? Gen 2 na stock, local release. Hindi, ano siya, imported from Spain. Talaga? Montero siya. So anong pinagkaiba nung ganong variant sa local release na Montero? Ang local kasi guys na Gen 2, available lang siya sa manual transmission. And yung engine ng local Gen 2 is yung 4D56 na 2.5. Yung local na release sa atin to? Yes. Oh, pero yung ito, kaya siya special kasi imported siya from Spain, original left-hand drive. And ang engine niya, 4M40 na 2.8. So same engine na siya dun sa Fieldmaster. Okay. And ang maganda, automatic na siya na 4x4. So upgrade pala yun, no? So basically, upgrade siya. Yeah, pero ang pinaka main look natin dito, kung titingnan nyo yung labas, very bare, very utilitarian. Pero mamaya, once we tour the inside, magugulat kayo na full luxury option siya. Cute naman ano ito, cheek light. Bilog talaga to. Oo, so kung titingnan nyo, bilog talaga yan na nakaumbok. Yung sa Fieldmaster, medyo flush. Kasi magkaiba talaga ng fender yung dalawa. Ano? Magkaiba siya ng fender. Ito parang pang ano, yung Civic eh. Di ba? Tapos kung titingnan nyo dito, ayan. Dito bilog eh. Bilog na bilog, tsaka flat yung fender. Ito rare piece na guys. This is an EGR visor. So yung design niya, para siyang pang Dakar Rally, para siyang pang desierto eh. Parang pang CRV eh, no? Alam mo yung ano, malaki din kasi sa CRV. Yung isa sa Sound Cruiser ba yan? Sa Sound Cruiser, sa mga JDM. So very 90s siya, guys. Ako, personally, kung susundan nyo yung mga build tsaka yung mga vlog natin, hindi talaga ako fan sa mga abubot tsaka yung mga visor. Galit ako dito kasi pag naglilinis ako ng auto, ang hirap niyang tuyuin, tsaka gusto ko clean look lang. Pero since this is a very rare piece, and it complements also the snorkel and the whole bare utilitarian look, okay ako dito. And by the way, matching din siya dito sa moonroof. Meron din siya. Oo, may moonroof nga pala to guys. So we'll get to that later. So yan, meron siya mga small details and touches tulad yung mga imported na sticker na yan. Ito, bespoke na to. So yung original owner nito, talagang OG Pajero enthusiast talaga siya na grabe yung attention to detail. Basically, yung build na to is more of a one-off. Magugulat talaga kayo guys kung ano yung itsura ng Pajero nito before, bago siya ma-setup ng ganyan. So, kung hindi natin kasi masisilip eh. Naka-disc brake? Oo, four-wheel disc brake na siya, tapos drilled and slotted. Talaga? Yes. Yan, moving on sa likod. Sige, compare muna natin yung likod. Mamaya guys, we'll have a full walk around once na maayos natin yung garahe. So ito, kung kukumpirahan nyo, sige, ito, GLX siya. Kasi nga, ang pinaka main goal natin is the whole look, bare yung labas, very basic, naka-steelies, wala siyang fenders. Kaya, tsaka ito din yung trim model niya GLX, parang low end. Ito ba yung parang sa Corolla, parang XL? Ito naman, kung titingnan nyo, ito GLS. Ito yung full spec. Top of the line, kumbaga. Yes, di ba? By the way, shout out sa guys from Tow and Snow Industries. Yan, meron din siya mga tow ball and mga abang para sa gusto mong batak sa winch. Charger? Type-C? Ang laki, no? Type-P, Type Pajero. Type-P. Medyo kakaiba yung likod niya. Ito, personal touch din to. Yung previous owner din naglagay. Ito, very rare to. Hindi ko alam kung saan to nakukuha or kung finabricate ba. Pero ito, original to. Itong base plate natin na Euro. Nakaangat pa yung plaka nito eh. Ano, di ba? So, para ma-open mo yung likod, yun nga lang, hindi siya talagang go-getter pang grocery. Kasi actually, yung mga nasa mall nga na sinisilip yung likod, hirap na hirap kung para buksan eh. So, step 1, yan, may latch siya dyan. Okay. Hahatahin mo lang yung jerrycan dito. Jerrycan to, guys, by the way, ito yung dito kayo nagsistore ng diesel. Kasi sa disyerto, wala namang gas station doon. At ang travel, malayo talaga. So, aside na magpo-full tank ka, maglalagay ka pa dito para may extra reserve. Yan. Kung bubuksan natin yung likod, ayan na siya. Okay. So, yun. Parang rugged look to, ano? Diba? So, tingnan nyo maigi yung shade ng interior. Bakit ganun? Parang, ano to, brown? Oo, para siyang ano eh, para siyang light chocolate brown. Ayan, kung sisilipin nyo, ibang-iba talaga yung loob niya sa regular na Fieldmaster. Kasi Fieldmaster gray yung loob eh. Ano to, stock to? Lumabas to sa kasa ng Spain, kasi ganito yung kulay. interior ng ganito, you can find it sa US, you can find it sa South America, sa Spain, at ibang regions din ng Dubai. Pero sa Euro, hindi ako sure kung may ganito yung Euro. Pero kadalasan na makikita nyo ganito, interior yan ng mga V6, yung mga galing US. Color brown eh, no? Yes, oo. Dito ba sa Pilipinas, may mga Fieldmaster o kaya... Wala, gray lang talaga lahat. Kahit iba kahit mga newer model. Oo, light gray lang talaga lahat yung loob ng Fieldmaster. Yung sidings kasi yung 2008, ang black lang doon, yung upuan. Pero yung sidings, lahat yung gray. So ano pala to? Kumbaga, rare pops to, boy. Sabihin na lang natin na 2 Pajero ang kailangan para mabuti. Teka, so ano yung mga side, yung mga ano to, kinumpleto, ito talaga siya. Well, ganyan talaga yung loob niya. Pero syempre, sa panahon, hindi na sariwa. Yung previous owner talaga nito, talagang maselan. Kaya kumuha pa sila ng isa pang donor para mabuo yung loob nito. Ganoon? Yes.
Pati carpet, tol, Oh, no? ito, may flare nga pala. So ito, magnet yan. Tingnan mo dyan. Parang roadside assistance. So ito, meron pa tayong full na ano dyan, parang repair kit ba yan? Ano pa, emergency safety kit, repair kit. And Miss meron you, pa baby dito ano, yan, fire extinguisher galing Dubai. Habibi spec din yan. Tsaka ano siya, tol, no? Ano to? So ito, custom na to. Ayan, nilagyan lang natin ng parang Mitsubishi 3D printed decal dyan to make it look like factory finish. Pero basically custom yan. Oh, attention to detail. Tol, eh. Kompleto yan. Pati ito. Tsaka Diba? faded na, hindi pa rin tinatanggal, ano? Yes, sir. So ano siya, tol, no? Yung carpet, brown din, no? Brown din. Tsaka ano yan, Celan specs tayo dyan. So carpet over, meron pa tayong parang plastic over dyan. Yan. Okay guys, dito tignan nyo yung difference, oh. Eh dito talaga kita, no? Diba? Ang lapad ng balakang nung ano nung Fieldmaster. Actually, kaya ako na in love guys sa Fieldmaster kasi tignan nyo yung balakang niya, oh. Parang diba? sports car, eh, no? Diba? Kurbada. Mas gusto mong sasakyan ngayon dito? Yan yung napakahirap na tanong. Actually guys, alam nyo, nung nakuha ko to, parating number one question ng mga tao sa akin, pag nagipit ako, ano yung bibitawan ko? Ayan, yan. Diba? O, kunwari. Wala guys. Hindi magigipit sa dyan na umak, eh. Okay. Pwede ba tayo pumasok sa interior? Sige, game. So guys, part 2, we're just gonna move the car. Okay. Para magkaroon tayo ng full walk around, tingnan natin yung loob. Pero dito, tingnan din natin dito, iba yung taillight niya. Oh. Tingnan mo. Ayun nga, no? So pareho siyang Euro taillight, pwede din to sa Dubai. Ang iba niya yung frame. Dito kasi, boys, parang dumiretsong ganun, eh. Malapad siya. Ito naman makitid. Oh. Iba yung design. Ano? Di ba? Okay. Yan. Ang ganda talaga ni Ronin. Ito guys, Ay, si Ronin, eh. by the way guys, shoutout nga pala sa friend natin, singit ko lang, Tirona Tire Trading. Yan, Etivac represent sa kanila galing lahat ng mga BFG tires na to. Ganda Yes, talaga. let's Pang go. ano, you know? Pucha, ito brand new tatol, ah. Oh, brand Di new pa set of 5. nagapang, So, shoutout kay Kuya Choi, ah. So guys, pag may kailangan kayong tires, Tirona Tire Trading. Okay. Dito yan sa Cavite. Oh, kasi dati nung, BFG, no? nung vinlog mo kasi to si Ronin, hindi pa siya naka-BFG. Ah, ngayon, naka-BFG na siya. Oo, kakakabit lang din. Okay. Sabihin nito, ito kahapon lang. Okay lang mo huli ginamit to. 2 linggo na. Mamaya gagamitin ko siya kasi coding si Habibi, eh. Tapos yung color niya talaga, tol, parang utilitarian talaga yung Di ba? Para siyang para siyang cumulus white, parang base model white siya. Which I really like kasi sobrang low-key lang talaga nung labas. Eh, oo nga pala, di pa natin na-cover yung harap. Oo nga pala, no? So, yung harap nga pala, guys, meron tayo dito Hella Rallia 3003 na fog lamps. Ang maganda kasi dito, guys, aside from the super linis yung design, may park light siya. Oo, Sumasabay sa park light to. oo, may park light siya dito. Ayan, meron siyang bulb dyan. So, kahit na hindi mo siya bubuksan ng full blast, which is bawal sa public road, meron tayong park light. And ito, meron tayong fully working Mitsubishi na winch. Okay. So, ito yung hook niya, guys. Maayos din yung placement. Hindi nakalaylay. Yes, sir. Tsaka, ito pa, nakatutuwa talaga ako sa mga Easter egg ng coaching to, eh. So, meron ditong parang hook. Yan. Para saan yun? Wala lang, kung gusto mo lang itago yung winch. Sige nga, tingnan natin ang tindig, ah. Sige. Pag mataas, parang makita yung baba, eh, no? Hindi, tsaka para ma-access mo yung Ah. yung winch. Pag nakababa, parang mas clean look pag nakababa. Pag nakababa, kunyari, hindi mo gagamitin yung winch. Tago mo lang siya. Ganyan, mas okay pala. Yes, sir. Ayan, ganyan. Yung mga pag ganun pa, no? Panalo, sir. Skid plate stock. No. Pininturahan na ng silver para magkaroon ng extra flare. Ang stock itim. Itim siya dapat. So, Okay. kung compare natin, ito yung stock. Punta tayo kay Ronin. Kay Ronin, meron na siyang Pajero Evolution skid plate. Ito medyo nabutas-butasan. Yan. Aluminum yan, guys. And iba yung approach angle. Parang mas okay yata yung approach angle, no? Kasi mas slanted siya kaysa dito, eh. Ah, mas protected, eh, no? Oh, tsaka to, walang chin. Walang chin. Si Ronin, meron chin. Chin? Asa yung chin? Ito, kay Ronin, oh. Ah, ito. Yan. Iba kasi yung chin sa Diba? Pajero, eh. Ito, wala siyang chin. Diba? Ang alam kong chin, yung pahaba talaga, eh. Pang Tsaka, civic, eh. silipin natin dito. Guys, parehas din sila ng suspension ni Ronin. So, parehas sila naka Old Man Emu. So, naka 2-inch lift siya para okay din yung tindig. Tingnan yung side view, tingnan mo mas maganda, boys. Comment down below. Yes, guys. Si Ronin or si Habibi? Sa akin, Ronin pa rin, eh. Actually, Diba? boys, ako binubudol kasi ako palagi ni Jan na bumili ng Pajero. Kaso kasi lahat ng nakikita kong Pajero. Ito naaalala ko, dito ako compare, kaya wala akong makitang maganda talaga, eh. Okay, boys, so usubon namin dito para makita nyo Okay. yung interior. Okay, game guys. Pinangunang Easter eggs, tatalon ako dito. Ano? Grabe, paano yun? So, kung sisilipin niyo yung ilalim,
Ang Easter egg nitong upuan na to, meron siyang adjustable parang coils. So, pati yung upuan nito guys, may shocks, di ba? Oh, sige, talbog ka nga dyan. Tayo no? Kasi di ba guys, yung Fieldmaster, kung titignan nyo yung center console, meron siyang soft, medium, hard. Ito wala siya. So, pumawi naman tayo sa upuan. Nakakatulong talaga siya guys, mas lalo na pag nasa rough terrain ka. Tsaka kung maalala nyo boys, yung kung nakasakay kayo sa mga W123, mga Benz. Tama. Di ba? May flex no? Meron. May spring yung upuan. Tsaka guys, ito, yung grain ng dash niya and everything, para siyang chocolate brown. Yung sidings kung titingnan nyo rin, and meron siyang contrast. May pa brown may diba? pa no? Para siyang parang vanilla. diba? Parang vanilla na chocolate brown combo. Ayan, yung tri-gauge niya, ayan, meron siyang voltmeter kasi ganyan usually sa mga imported na Pajero. Meron pa rin siyang clinometer, compass. And since guys, last release na to ng Gen 2, yung interior niya is full option, parehas na sa Fieldmaster. Pinagkaiba lang yung kulay. Kasi ang local na Gen 2 guys, hindi ganito yung loob. Fabric siya at yung color ng interior is para siyang dark gray. So ito, chocolate brown siya. Tulad nga ng sabi natin, ang main motive ng kotse na to is utilitarian yung labas and we're full blast, full luxury sa loob. Yes, so meron din siyang boy. Yan, meron siyang moonroof. May cover din siya that you could easily access. So, ito. Yan. There you go. Ito yung switch. And we have another Easter egg right here. Kung titingnan nyo, meron siyang parang cluster, yung center console sa taas. Parang air purifier type shit So meron tayong socket dito that's fully working. Ito yung pang charger. Yan, pwede kung Parang maglalagay. awkward naman yan, ganyang kataas. Yung maglalagay ka ng mga radyo-radyo, di ba? Ito, meron tayong mga fog light switch and tire pressure monitoring system. Nice. Di ba? So full option siya. Meron, guys, ito. Kunyari, nawalan card. tayo ng load. Di ba? Meron tayong mga card dito para sa mga... Parang Yu-Gi-Oh no? Di ba? Siyempre guys, pag hindi nabasa yung RFID natin, ayan, siyempre, kaysa maghanap-hanap ka kung nasan yung card. Bang, Okay. Di ba? Pero, eto, nakita mo lang to sa ngayon. Ngayon mo lang nakita yan. O alam mo na yan dati? Well, ito, personal touch lang din to guys. Basta as is, ito, basically set up siya to be parang GCC spec na full luxury option yung loob. So walang ganito yung mga local na Pajero. Di nagulat ko nung may ganyan yan. Yes sir, kaya ako kinuha. 4x4 din? Yes, 4x4 automatic. Kung titingnan nyo, ayan, meron siyang wood grain. Ayan, automatic siya with your lever right here for 4x4 controls. Ayan, meron siyang super select din to guys ha. Meaning ng super select? You can shift on the fly. So kung kunyari gusto mo for high, for low, kung gusto mo mag-locking differentials, pwede ka mag-engage kahit natakbo yung auto. At a certain speed lang. Alam ko, parang 60 to 80 kilometers per hour yung top. Other than that, di mo na siya pwede engage kung masyado mabilis. And ito, meron pa siya ditong RD lock, so rear differential lock. Tingnan pa natin yung mga switch dito. Ay, ito. Okay. Cruise control. Meron ba? EB fog light switch. Swiper ata to eh. So, simula ka sa siding. Sige, Siding? So, ayan guys, meron nga pala tayo ditong another rare accessory. If you can see the Mitsubishi branding right there. Hawakan mo pa, parang foam yan, di ba? Oo. Comfy, no? Tanggalin mo. Tanggalin? Di ba? Ano to? Urig yan, guys. So, para siyang armrest. Yan, pag nagda-drive ka, patong mo yung ano mo dito, di ba? Sa'yo pwede rin? Pwede rin dito. Kunyari, gusto mo naman dito. Okay. Naka-brown din no? Yes sir, matching lahat. Tingnan natin yung switches dito. Ayan, meron siyang headlight leveler. Dummy switch lang yan, guys. Ay, okay. Super rare na nun eh. Kasi may motor at may module pa yan. So yan yung ginagamit nyo para ma-adjust yung bato ng ilaw. Usually kasi siniscrew, di ba? Yeah, usually screw ito. Nag-adjust siya auto. Tapos ito naman, meron siya ditong rear fog switch and your fog light switch. Yan, tsaka titignan nyo yung gauge niya. Kamukha siya ng local na Fieldmaster, pero wala siya nung toggle for soft, medium, hard. Kasi nandito na sa upuan bumabawi yung shocks. Tsaka malinis yung gauge, no? Yes sir, wood grain na siya with the combination ng chocolate brown. Kaya natripan ko talaga siya ng todo. At mababa yung center console niya kung titingnan nyo. Mababa talaga siya. Pang armrest lang talaga to, no? Ito kailangan talaga. And guys, meron tong heated seat switch. Nice! Di ba? Pero guys, syempre wala tayong heated seats dito kasi hindi ko naman gagamitin. Ang init na dito eh. So, yun. And yung automatic kasi na transmission ng Pajero, 4-speed siya. Pero ayan, meron siya mga AT mode, power mode. So basically, it's way ahead of its time. Pero yun nga lang, 4-speed lang siya. Pero yung 4-speed naman na yun, boys, mahaba yun, di ba? Yes sir, makakaba yung, iba yung gear ratio niya kasi 4x4 din to. Meron siyang Ganda rito. Parang aquarium. sunroof, yan. Actually, moonroof kasi malaki siya. Sunroof kasi kapraso lang sa harap. Laki, Yan. And guys, kung titingnan niyo yung upuan pa, hindi siya extended. Ayan, kita mo yung lever.
Okay. Kasi sa local, di ba pansin mo maabot yung upuan hanggang dulo? Oo. Yung dito sa side. So, para saan to? Para mag-toggle mo dito yung, yan, recline. Ay, okay. Tsaka ito, meron pa rin siyang touch dyan, na ayan, may fabric siya dito. Ayun. O, ganyan yung upuan. Tapos titingnan nyo, darker to. And ito naman, light. Ba, tela, Oo, two-tone yung leather ng mga chocolate brown interior. Okay. So, nagmamatch din siya sa sidings. So, yun yung Tsaka nakakatuwa. Tsaka malinis lahat, tol. Walang fade. Yes, sir. Hefty binayaran nata ni Mr. Jano Mac dito. Ganda, pero hindi to pa for sale. Hindi talaga guys, for keeps to. Tsaka grabe yung attention to detail and of course tulad nga nasabi ko, it took another Pajero to build this Pajero. Nagka-donor pa para lang mabuto. Sa tingin mo, makakita pa ng isa pang ganito dito sa Pilipinas? Meron sa mga tropa na hardcore talaga bumuo. Pero kung sasabihin mo on a daily basis, mahirap talaga makasalubong ng ganitong fully built talaga. Ito kasi totally different league na siya. It's a whole new level kasi yung interior nito is imported. So yung mga Pajeros na may ganitong interior are the ones coming from the US. Alam ko North and South America, some parts of Europe, and yung basically puro imported. At kadalasan mga V6 na Pajero yung may ganitong interior. Nga pala, since binanggit mo yung V6, pwede mo masilip yung makina. Okay, game. Ito is same na sa... So, kaya ako siya kinuha guys, kasi aside from original left-hand drive siya, original din na 4M40 yung makina. Ayan, there you go. Same na to sa mga Fieldmaster. Yes, kaya ako natuwa. So, yung Okay. upgrades na ginawa dito, meron siyang aluminum radiator. Ayan, tsaka meron na rin yung, protected na rin yan ng Liquimoly na Ceratec. Additive siya sa makina para, well, better health for diesel engines. Kaya meron din siyang toggle switch dito para sa winch. May kill switch siya. Yan, para kung kailan mo lang siya gusto i-access, i-on mo lang siya. Sa power, same lang sila nung isa mo, di ba? Yes, parehas na sila ng power output sa pagkakaalam ko. Kamusta ang driving experience pag ito versus doon? Well, ito mas smooth talaga siya kasi automatic. Tsaka mas tahimik yung engine ng mga automatic eh. Tsaka yun, kung titingnan yung difference dito, may oil cooler na yung automatic. Ang Fieldmaster, may automatic na 4x4? Meron. Yung mga 99 na sinabi ko before. Kasi Okay. ang mga local na Fieldmaster, 4x2 na lahat yun. From 2000 hanggang 2008. Tsaka guys, kung titingnan nyo, iba yung kulay, di ba? Oo nga, bakit ganun? Kasi ito nung ni-restore to, talagang hubad to. Hinimay talaga. Ito yung unang color preference nung original owner. Kaso mo, bigla nagbago yung isip. Yes, sir. Ano ma-advise mo pagdating sa gusto kumuha sa mga boys natin o mga viewers natin gusto kumuha ng Pajero? Well, yun nga guys, form muna over functionality. So, gawa muna kayo ng routine maintenance. So, check nyo yung engine kung may blow-by, check for leaks, check nyo rin yung mga cooling system niya kasi ito yung pinaka-crucial sa 4M40. And basically guys, unahin nyo muna yung safety. Pang ilalim, tires, kasi yung pagpaporma, madali na yun eh. Pero yung for you to make these rigs last for a lifetime, ayusin nyo muna mechanically, sort it out, yun, make it roadworthy muna. Pero pagdating sa, kunwari, rebuild, refresh Okay. ng makina, kamusta ang Pajero? Performance ng Pajero? Ang Pajero kasi, well, hindi mo talaga siya totally makakompare sa mga common rail engines ngayon ng mga pinagda-drag diesel, di ba? Kasi unang-una, may ECU yung mga yun. Iba pa rin talaga ang power ng higher displacement, tsaka yung common rail, mas efficient siya. Ito very bare bone, tsaka very mechanical eh. So, unang-una, SOC siya. Single overhead cam, rotary type pa yung injection pump. So very primitive pa yung engine na to. Hindi mo nga ito matutunan kasi wala siyang ECU sa makina eh. Ang ECU nito nasa transmission. So basically mechanical tuning lang magagawa mo dito kung gusto mo ma-maximize yung potential at performance ng 4M40. So may gagalawin ka sa turbo niyan, sa mga piping. Basically mechanical tune yung pwede mong gawin kung nabibitin ka sa power. Pero, again, hindi naman siya built para mabilis eh. No? Oo guys, it's built for crawling talaga. More on talagang pang-ahon, pang off-road, utilitarian use. Hindi siya talaga for speed. It's not built for speed. Pero grabe yung ride guys, sobrang comfy. Lalo na, and ito, ano mas comfy? Itong may spring Ay, upuan. ito talaga, no questions asked, mas comfy siya i-ride kaysa kay Ronin. Yung sa upuan talaga, no? Kasi si Papi Rich, nasakyan niya na si Ronin, tuwan-tuwa na siya kay Ronin. Oo. Pero antayin natin pag matry niya ito mamaya. Kakalimutan niya na yung ride ni Ronin. Pero guys, mind you ha, same suspension setup tong dalawa. Parehas sila naka Old Man Emu na rear springs, torsion bar, pati yung shocks. Pero kahit kami, hindi rin namin ma-explain bakit mas comfy talaga to. Siguro it's the way the imported Pajeros are built. Pang ilalim nila mas maganda for some reason. Tingin ko tuloy yung sa upuan talaga yun eh. Malaking factor din yun. Malaking factor kasi nung Yes, sir. first time ko nakaupo ng W123 sa Benz, Oo. sobrang nakakapanibago. Di ba? As in yung, may feel mo na, kunwari, sanay ka sa mga racing seats. Oo. Sobrang layo, tol.
Gaganon ka talaga, di Diba? ba? Parang ka nasa langit eh. Totoo. Shoutout nga pala unang-una to Tonel from AdMac Automotive. He used to own this. Talagang grabe yung passion niya sa pagbuo nito. And I'm here to keep it and to keep the passion alive. And isa pa, shoutout din kay Tirona Tires, Kuya Choi. Sila yung nagsusupply sa atin ng mga goma. Sobrang great prices and great deal. Shoutout of course to the Foglight guys, Super Pajero, Street Elites, at sa mga tropa. Ay, Ebarts pa. Ayan, alam niyo na guys, pag mga specialty na gawa kay Ebarts din. And pag electrical naman, GRGA kay Jerry Uro, tambay din kami ni Papi Rich. Sa maginhawa ba Oh, to? yung tapat ng kebab. Kebab, only kebab. 499. Yes sir, there you go. Sa mga restoration, restorations. sa paint, sa pagbuo. Well, marami tayong tropa na gumagawa niyan. Pero yun nga, since medyo full-time na rin ako dito sa ginagawa ko, I wanna chase my dreams talaga in restoring cars. Yung mga dating backyard jobs ko, I'm starting to take in a few projects right now. So, let's go. Saan tayo pupunta ngayon? House tour? House tour ba? Guys, ito nga pala yung GSR. We're gonna review this later. Next vlog, boys. Next vlog. Ito nga si... Nakakatawa pangalan nito, si Nikki. Si Nicki Mirage, guys. Sneak preview lang yan. Nikki Mirage. Pag bagong kuha mga sasakyan, saan nyo ba pwede ipa-repaint? Okay, so guys, meron tayo ditong kotse ng mga tropa. Ito, we have a Corolla big body na XE. So we're just gonna do a quick washover. And syempre, selan specs, we're gonna try to make it look as factory fresh as possible. Yan. And ito guys, kung titingnan nyo dito, yes, we are currently in the process of building and restoring this Pajero. Patapos na siya actually, kung titingnan nyo yung paint, medyo latag na siya. Ano na lang, just a few more finishing touches. Yan. And kung titingnan nyo yung ilalim, in-undercoat din natin yan. Ayan, there you go, in and out. Yan. So, ikaw mismo ang may-ari nito? Kay Kuya Choi, the paint shop? Yes, paint shop. Yes, Okay. guys. So kung titingnan nyo, backyard paint shop pa lang siya for now. I'm gonna be moving to a much bigger place soon. Okay. So ayan siya guys, there you go. Ayan. Tanggal headlight Tsaka talaga. skid plate right there. Kay Kuya Choi ito guys, ay may-ari ng Tirona Tire Trading. So Tanggal ayun. head. Ito talaga ang maganda kapag naghilamos to. Tanggal talaga. Yes sir. Hindi tape. Tanggal talaga lahat. Anong color to? Ano siya eh, para siyang military green na hindi ko maintindihan. Hindi kasi siya, may isang green yung Pajero, British Racing green yung parang emerald green yung dark. Ito parang lighter tone siya eh. Okay. Mas matingkad. Dito naman, ano ang ginawa? Well, dito, tinanggal namin lahat ng mga bulok, baklas lahat, pati ilalim. So basically, kung paano ako mag-setup ng Pajero na kakakuha ko lang, ganun. Hindi naman siya guys yung parang super museum car spec standard na over 6 figures yung aabutin ha. So guys, if you're looking for a friendly, budget-friendly quality na trabaho for paint and restoration, just hit me up. I'm still thinking of a name. So you have my profile, my Instagrams, reach out lang. I got you. Share lang namin boys yung interior nitong Pajero na to. Ayan guys, so sagad talaga to kasi syempre si Kuya Choi may-ari. So shout out to TSA, kina William Pe. Sa kanila galing to. SR7 Recaro seats, brand new. Pwede na maswap sa ano to, Corolla to eh. Mahal pa nga sa GSR ko yan. And guys, tingnan nyo, pati yung railing niya, original siya na Recaro. For Pajero talaga. So, Buti, gumagawa pa sila ng railing pang ganitong model. nagulat nga ako eh. Kay ano pala yan guys, kay Metro Mariwasa galing. Meron siyang Rally Art gauge that's super rare. Guys, don't worry, we're gonna do a full review din dito pag matapos siya. Pakilala ko rin si Kuya Choi para siya yung magtutour. Okay, so driver side naman. So guys, sa driver side, ayan, we have a Lockwood gauge right here. Tapos meron din tayong Nardi Torino na steering wheel. Okay. Ayan. Tsaka iba siya sa ano, no? Iba siya sa yung brown mo kanina, no? Oo, iba. Pero guys, panalo talaga tong Recaro na SR7. Ito Oh. Original to guys, urig-urig to Hindi siya fabricated So yun nga. Ano? Talagang yung may mga budget lang talaga yung makakapagsagad ng upuan ng ganito sa Pajero. Usually mga nilalagay na upuan dito, yung mga galing sa Pajero Evo. Kasi yun ang bolt-on. Okay. Pero to, this is a totally different league na talaga. So guys, watch out Pag matapos to, we're gonna have a full review. Papi, diba? Review mo si Oo naman. kay Kuya Choi. Para sa mga mataas kasi yung gusto kasi ng mga tao yung Pajero views eh, no? Yes, sir. So, again boys, kung naghahanap kayo ng paint shop, PM nyo lang si Jano Mac on Facebook. Wala ka bang official shop? Wala pang name guys Ito nga pala guys si Fred Napakagaling kong pintor. Hi. Si Fred ang napakagaling kong pintor, sisikat na sa YouTube to. Sa akin lang to guys Ako tawagan nyo. Walang boycott dito. Oh, Ano lang yung tawagan nyo? 25 years na sa amin yan guys. So bata pa lang ako, lahat ng mga auto namin siya na nagpipintura. So right now, parang gusto na namin mag full blast. Okay. So again boys, invite mo yung mga tao natin. Okay, viewers so natin. guys, just reach out.
Wala pa naman akong name, wala pa naman akong physical shop. But if you guys would want to have quality builds, quality restoration and paint, look for me on Facebook. That's Jano Mac. Jano Mac Live on Instagram. You could also look for yung sa mga Instagram ng kotse ko, si Ronin.v46, NickyMiraj.asti, RedRaguna.v45, and of course yung pinakabago, si Habibi.4m40. So sana na-enjoy nyo yung Pajero vlogs natin. Kita-kits sa mga susunod na video. Si Nicky Miraj ang next. Yes, sir. Si Nicky Miraj. Si Nicky Miraj yung next natin i-vlog. Okay, kita-kits sa mga susunod na video. Peace out.